Dalawang lalaki ang nag-dive sa isang reservoir sa hating gabi. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, ang ilan sa kanilang mga katawan ay lumitaw 1 kilometro ang layo mula sa reservoir. Kaya ano ang nangyari pagkatapos na sumisid ang 2 tao sa ilalim ng tubig? Bakit sila naging mga pira-piraso at bakit lumitaw ang mga ito 1 kilometro ang layo? January 4, 2024, sa Plateterre Reservoir sa Belgium. Ang reservoir ay sumasakop sa isang lugar na 351 ektarya at may 770 metro concrete dam. Ang reservoir ay malinaw na nagdemarka ng 2 ligtas na diving area. Bawat isa ay 300 metro ang lapad at nagtatakda na ang diving depth ay hindi maaaring lumampas sa 20 metro warning line. Gayunpaman, ipinapakita ng mga monitoring record na noong malapit ng maggabi, 2 diver na may dalang wall-exposed na mga rebreather at underwater thruster ay direktang tumawid sa orange na buoy na warning line sa alas 5 ng hapon. Ayon sa diving computer data na naibalik pagkatapos, si Chris at Fred ay hindi na natili sa ibang mga lugar ng masyadong mahaba pagkatapos ng diving. Pagkatapos ng dahan-dahang pagbaba sa loob ng ilang minuto, nilagpasan nila ang 20 metro na safety limit at nagpatuloy sa pagsisid sa kailaliman sa direksyon ng dam base. Pareho silang may hawak na open water at PADI Enriched Air Diving Certificates, ngunit kumilos pa rin sila ng walang ingat. Gayunpaman, nang lumubog ang gabi, mabilis na tumaas ang karga ng power grid sa bayan. Sa alas 6:47 gabi, ang central control system ng dam ay otomatikong nagsimula ng 3 turbine generator. Ang pipeline ay agad na bumuo ng turbulence at ang bilis ng daloy ng tubig ay tumaas sa 5 hanggang 10 metro bawat segundo sa lugar na malapit sa labasan ng tubig na ilang beses ang maximum speed ng propeller na gamit nila, na pinili ni Hila ang 2 sa lalim na 40 metro ng malaking puwersa ng pagdaloy. Sa normal na kalagayan, malakas na hihigupin ang 2 sa fence protection net at hindi ito maaalis hanggang sa maubos ang hangin o mabibigo at mamatay ang organ dahil sa patuloy na pagpiga ng mabilis na daloy ng tubig. Posible rin na ang mga limbs ay pilit na iniunat sa matinding anggulo at maging ang mga buto ay pinaghiwalay at napunit. Ngunit ang katotohanan ay ang guardrail ay tinanggal noong 2021 dahil sa maintenance costs, kaya ang 2 ay direktang sinipsip sa pipeline. Nang gabing iyon, nalaman ng anak ni Fred na hindi bumalik ang kanyang ama buong gabi at walang sumasagot sa kanyang tawag sa telepono. January 5, nakita niyang nakaparada ang kotse ng kanyang ama sa parking lot ng reservoir diving area. Biglang pumasok sa isip niya ang isang masamang premonisyon. Matapos maghanap ng paulit-ulit na walang tagumpay, sa wakas ay pinili niyang tumawag ng pulis para sa tulong. Nagpadala ang rescue team ng 10 profesional na diver na may mga sonar equipment upang simulan ang paghahanap, ngunit pagkatapos ng isang buong araw ng matinding paghahanap, tanging mga sirang propeller at closed-circuit breathing equipment ang natagpuan sa ibaba ng dam. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay hindi malinaw kung ang mga kagamitang ito ay kay Chris at Fred. Nang maglaon sa ikalawang paghahanap noong January 6, natagpuan ng mga tao ang mga pira-piraso ng mga katawan ng unang biktima malapit sa ibaba ng dam noong alas 12:30 ng tanghali. Ang bahagi ng tissue ng katawan ay natagpuan 1 kilometro ang layo sa hapon ng parehong araw. Matapos ang karagdagang inspeksyon ng pulisya, nakumpirma na ang mga fragment ay pag-aari ni Chris at Fred. Kinumpirma rin ng wound analysis na sila ay sinipsip ng pipeline at pagkatapos ay pinutol ng turbine sa bilis na 100 at 50 revolutions kada minuto bago din pababa.